Nang huminto ako sa pulang ilaw ng trapiko, nakita ko ang aking anak na namamalimos, nagbibilang ng barya habang karga ang kanyang sanggol. Tinanong ko siya, nasaan ang kotse at ang bahay na binili namin para sa iyo? Sumagot siya na kinuha ng kanyang asawa at biyenan ang kotse. Inagaw ang lahat ng kanyang pera, pinalayas siya sa bahay at tinakot pa siyang kukunin din ang kanyang anak. Simpleng sinabi ko lang, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito. Pero bago ako magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Manatili hanggang sa dulo ng aking kwento at iwan sa mga komento kung saang lungsod mo ako pinapanood upang malaman ko kung hanggang saan umabot ang aking salaysay. Noong hapong iyon, nagmamaneho akong mag-isa. Napakainit, ngunit wala akong ganang magpahatid sa driver. Minsan kailangan ko ng oras na ako lang upang hindi sumabog ang ulo ko sa mga problema sa bahay at sa trabaho na hindi nagtatapos. 66 na taong gulang na ako, pero gusto ko pa ring magmaneho ng sarili ko kapag malapit lang ang distansya. Pauwi ako galing ospital, hindi dahil sa malubha akong may sakit, kundi para lang sa isang routine check-up. Sinabi sa akin ng doktor na tumataas ang presyon ko kapag masyado akong nanggigigil. At syempre, tumataas. Puro dahilan ng pagkagigil ang buhay ko kamakailan. Huminto ako sa traffic light sa isang malaking interseksyon. Napakaraming sasakyan, gaya ng dati. Naguunahan ang mga motorsiklo sa lahat ng dako. Ang ingay ng mga busina ay walang tigil na umaalingaw-ngaw. Tiningnan ko ang relo, pagkatapos ay tumingin ako sa unahan, at doon ko nakita ang isang tao na nagpabigat sa aking dibdib na para akong sinuntok. Ito ay isang payat na babae, magulo ang buhok, marumi at kupas ang damit at walang tsinelas. May karga siyang sanggol sa harap. Ang bata ay mukhang pinagpapawisan, may namumulang pisngi. Ang babae ay naglalakad mula sa sasakyan patungo sa sasakyan. Nakaunat ang kamay, tumatanggap ng mga barya na mabilis niyang binibilang. Hindi ito isang kalmadong pagbilang, kundi desperado na para bang ang bawat barya ang nagtatakda ng kanilang kaligtasan. Sandali akong nag-isip, napakalaking kasawian. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, nang mas malinaw noong yumuko siya, ito si Sofia, ang aking musika anak. Walang pag-aatubili, ibinaba ko ang bintana. Lumabas ang aking boses bago pa maproseso ng utak ko ang nangyayari. Sofia! Lumingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata ngunit hindi dahil sa pagkagulat na makita ako, kundi dahil sa takot. Takot na parang sa isang taong nahuling gumagawa ng kahiya-hiya. Mabilis siyang nagtakip ng mukha gamit ang kamay, ngunit huli na ang lahat. Hindi ako nakagalaw sa loob ng ilang segundo. Tiningnan ko lang siya. Nakita ko ang kanyang matutulis na buto ng pisngi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ko ang sanggol sa karga. Si Valentina, ang aking apo. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal ng walang lakas. Sofia, pumasok ka ng mabilis, sabi ko habang binubuksan ang pinto ng pasahero. Nag-alinlangan siya sandali at umiling. Tay, huwag dito. Hayaan mo muna akong... Pinutol ko siya. Ang boses ko ay lumabas ng mas malakas kaysa sa aking intensyon. Pumasok ka. Pula pa rin ang ilaw. Nagsimulang bumusina ang mga driver sa likuran. Musika. Sa huli, binuksan ni Sofia ang pinto at umupo. Mahigpit na niyakap si Valentina sa kanyang katawan. Pagpasok, yumuko siya. Hawak pa rin ng kanyang mga kamay ang mga barya at naririnig ko ang mahinang taginting ng metal na naguumpugan. Isinara ko ang bintana upang harangan ang ingay sa labas. Malalim ang aking paghinga. Sofia, ano ang ginagawa mo? Tanong ko. Mahina ang boses ko, ngunit nakaramdam ako ng halo ng galit at pagkasindak ng sabay. Hindi siya sumagot agad, hinimas lang niya ang mukha ni Valentina. Mahinang umiyak ang sanggol na para bang hindi komportable. Lumunok ako, pilit na pinipigilan ang sarili na huwag sumabog. Ngunit may isang tanong na matindi ang paghampas sa aking ulo, isang tanong na nagpaparamdam na walang kabuluhan ang buong mundo. Tiningnan ko si Sofia ng patalikod at tinanong, nasaan ang kotse at ang bahay na binili namin para sa iyo? Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata sandali. Nagsimulang manginig ang kanyang mukha.
Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang ngiting iyon ay naging isang bagay na labis na malungkot. Tay, aniya sa garalgal na boses, wala na. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay ay nakapangalan sa iyo, ang kotse ay nakapangalan sa iyo. Pigil hininga si Sofia at pagkatapos ay bumigkas ng mga salita na parang mga kutsilyo. Si Hector at ang kanyang inang si Aling Maring, huminto siya, nilulunok ang mga luha. Kinuha nila ang kotse, inagaw ang lahat ng pera ko, pinalayas ako sa bahay, at tinakot pa akong kukunin din si Valentina. Ako ay naparalisa. Musika. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking tainga na parang tunog na nakakapaso. Si Hector Reyes, ang kanyang asawa, ang lalaking dumating sa aming bahay na bihis, musika magalang, na para bang alam niya eksakto ang sasabihin. Si Aling Maring, ang kanyang biyenan, na may matamis ng ngiti, ngunit may mga mata na laging nanghuhusga. Tinitigan ko si Sofia. Pinalayas ka nila? Ikaw ang kanyang asawa. Ikaw ang ina ni Valentina. Mabilis na tumango si Sofia habang tumutulo rin ang mga luha. Sinubukan kong magtiis, tay. Sinubukan kong sumunod. Akala ko magbabago sila kung magiging matiyaga ako. Mahigpit kong kinuyom ang manibela. Nararamdaman ko ang aking mga kuko na bumaon sa balat. Kaya, bakit ka nauwi sa kalsada? Tanong ko. Ang boses ko ay naging mas mahina. Natatakot ako sa sagot. Tumingin si Sofia sa ibaba, sa mga barya sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga paa, na para bang ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kawawa. Dahil wala akong pera, tay, aniya halos pabulong. Kinuha, musika nila lahat. Sabi ni Hector, ang pera ko ay kailangang pamahalaan para gumana ang bahay. Ibinigay ko dahil nagtiwala ako sa kanya. Sabi ni Aling Maring normal lang iyon, na ang isang asawa ay dapat sumuporta sa kanyang asawa. Umiling ako. At ang bahay? Nagpahid ng ilong si Sofia ng marahas. Hindi ko maintindihan, tay. Sa simula, pinapirma lang nila ako ng ganito at ganon. Sabi nila, para iyon sa administrative papers. Si Ricardo ay nagpumilit din, kinumbinsi ako. Si Ricardo Guzman, ang kapatid ni Hector, ang laging nakikialam sa mga papeles. Nakaramdam ako ng pagduduwal sa aking tiyan. Nagpatuloy si Sofia, nanginginig ang boses. Sa huli, nagtanong ako tungkol sa kotse. Sabi nila, ginagamit lang nila pansamantala. Nagtanong ako tungkol sa pera para sa mga gastusin. Sabi ni Aling Maring, maluho ako. Nagprotesta ako. Nagalit si Hector. Nais kong umalis. Pinigilan nila ako. Kinuha ko si Valentina. Sabi ni Hector, kung aalis ako, kukunin niya si Valentina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sabi niya, wala akong karapatan. Pinigilan ko ang hininga. Masakit ang aking dibdib, ngunit pinilit kong manatiling mahinahon. Umiyak si Sofia ng tahimik sa loob ng ilang segundo at sa huli ay nagsalita na parang isang taong pagod na sa buhay. Nakatira ako ngayon sa ilalim ng isang maruming tulaytay. Anya habang pinipigilan ang pag-iyak. Kailangan kong mamalimos para lang makabili ng gatas. Minsan, masyadong pinagpapawisan si Valentina. Malamig ang gabi. Natatakot ako. Natatakot akong baka kunin nila siya sa akin. Pula pa rin ang ilaw, ngunit pakiramdam ko ay huminto ang mundo. Tiningnan ko si Sofia, pagkatapos ay si Valentina na nakapikit ang mga mata. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumabog, ngunit alam ko na kung magkakagulo ako ngayon, masisira lang si Sofia. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at hinawakan ang magulo niyang buhok. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Umiling si Sofia lalong umiiyak. Nahihiya ako, tay. Natakot ako. Hawak nila ang telepono ko. Sabi nila, kung magsasabi ako sa iyo ng anuman, sasaktan ka rin nila. Nilunok ko ang lahat ng emosyon na handa ng sumabog. Dahan-dahan akong tumango, pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Tinitigan ko siya, pagkatapos ay tumingin sa kalsada at muli sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi ko ng dahan-dahan, ngunit matatag. Ako na ang bahala rito.
Nang magbago ang ilaw sa berde, dahan-dahan akong umandar. Hindi ako agad nagpabilis. Nakayuko pa rin ang ulo ni Sofia at si Valentina Musica ay nagsimulang mag-ingay. Ang iyak ng sanggol ay mahina ngunit nakakawasak. Nais kong dalhin sila agad sa bahay, ngunit mabilis ang takbo ng aking utak. Kung uuwi ako ngayon, malamang ay may nagbabantay na si Hector. At kung malaman nilang kasama ko si Sofia, maaari silang magsama-sama upang gumawa ng gulo na nagsasabing kinidnap ang bata. Lumiko ako sa direksyong kabaligtaran ng aming bahay. Agad na natakot si Sofia. Tay, saan tayo pupunta? Hindi, huwag kang pumunta sa bahay. Alam ko, sagot ko. Kaya hindi tayo pupunta doon. Tiningnan niya ako ng may pulang mata. Maaari nila tayong hanapin. May kaibigan si Hector na gwardiya sa subdivision. Marami ring kakilala si Aling Maring kung malalaman nilang kasama kita. Musika. Tumango ako. Kaya ilalagay muna kita sa ligtas na lugar. Ako ay patungo sa isang maliit na paupahan na alam ko. Hindi ito isang malaking hotel. Hindi ito madaling hanapin. Ang may-ari ay isang matandang kaibigan ko, si Don Roberto. Siya ay napakatsismoso ngunit marunong magtago ng sikreto. Pumarada ako sa likod at pumasok kami sa gilid na pinto. Si Don Roberto ay natigilan nang makita si Sofia. Diyos ko, Cardo, ito ba si Sofia? Itinaas ko ang aking daliri. Humihiling na magsalita siya ng mahina. Ginoo, pakiusap. Kailangan ko ng isang kwarto na pinakatago hanggat maaari mula sa kalye. Hindi nagtanong si Don Roberto. Mabilis siyang tumango at tinawag ang kanyang empleyado upang magdala ng tubig at isang maliit na electric fan. Umupo lang si Sofia, mahigpit na niyakap si Valentina na para bang takot siyang baka kunin ito anumang oras. Sa loob ng kwarto isinara ko ang pinto at nilagyan ng dobleng susi. Noon lang ako naglakas loob na huminga ng malalim. Una, gusto kong makita si Valentina, sabi ko. Nag-alinlangan si Sofia, ngunit sa huli ay inalis ang karga. Si Valentina ay pinagpapawisan, mainit ang kanyang katawan. Hindi ako doktor, ngunit alam kong kailangan ng isang sanggol ang gatas at isang malamig na lugar, hindi usok ng sasakyan at mainit na semento. Binuksan ko ang aking bag, kinuha ang aking bote ng tubig, mga panyo, at tinawagan si Don Roberto sa telepono ng kwarto. Ginoo, pakiusap, kumuha ka ng gatas para sa sanggol na desimbuan at mga diaper, at pakiusap, huwag mong sabihin sa kahit sino. Naiintindihan, sagot ni Don Roberto sa matatag na tono. Gusto ko ang mga taong tulad niya. Maraming sinasabi, ngunit kapag kailangan, mabilis kumilos. Nakayuko pa rin si Sofia. Umupo ako sa harap niya. Sofia, mas mahina na ang boses ko ngayon. Ikuwento mo sa akin lahat mula sa simula. Dahan-dahan, ngunit malinaw. Kailangan kong malaman ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang pisngi. Natatakot akong baka magalit ka. Galit ako, sagot ko ng tapat. Ngunit hindi sayo. Galit ako dahil ganito ang ginawa nila sayo. Tiningnan ako ni Sofia na para bang hindi siya makapaniwala na nasa panig pa rin niya ako. Nagsimula siyang magkuwento at bawat salita ay nagpainit pa lalo sa aking dibdib. Sa simula, pagkatapos nilang magpakasal, dahan-dahang nagbago si Hector, Musica. Sa harap ng iba, siya ay isang asawang mapag-aruga. Sa mga pagtitipon ng pamilya, siya ang pinakamagalang, ang pinakamahusay na magsalita. Ngunit sa bahay, nagsimula siyang kontrolin ang maliliit na bagay. Kailangang magpaalam ni Sofia kung gusto niyang lumabas. Kailangang humingi siya ng permiso para bumili ng anuman. Akala ko normal iyon, sabi ni Sofia. Maliit ang kanyang boses. Akala ko siguro, protective lang siya. Pagkatapos, mas lalong nakialam si Aling Maring. Nakatira siya malapit sa kanila. Dumadating siya ng walang pasabi. Sabi niya, para tumulong, ngunit sa totoo lang, para magbantay. Sinasabi ni Aling Maring na kailangan kong matutong maging isang mabuting asawa, patuloy ni Sofia. Kung magsasabi ako ng anumang problema, sasabihin niya na spoiled ako. Sabi niya, masyado kang nakikialamtay. At yun ang nagpapagawa sa akin na maging dependent. Kinuyom ko ang aking mga kamao.
Ano ang sinabi niya tungkol sa akin eksakto? Lumunok si Sofia. Sabi niya, kung madalas kitang makita, hindi magiging blessed ang aming kasal. Sabi niya, tiyak na mamaliitin mo si Hector. Sandali akong tumawa, ngunit walang nakakatuwa. Kaya, pinagbawalan kaniyang makita ako. Tumango si Sofia. Ang problema ay lumala ng malapit ng mga anak si Sofia. Hiniling ni Hector na palitan ang kanyang numero ng telepono. Ang dahilan ay mayroong maraming scam. Pagkatapos, ang telepono ni Sofia ay madalas na hiniram at halos hindi na ibinabalik sa gabi. Sa tuwing susubukan ni Sofia na tumawag sa akin, sasabihin ni Hector, "Mamaya na, pagod ka. Mas mabuting mag-focus ka sa sanggol." "Napakabobo ko, Tay," bulong ni Sofia. "Hindi ka bobo," putol ko. "In-isolate ka nila." Nagpatuloy si Sofia. Ang pera ay nagsimula ring kontrolin. Ang certificate of title ng bahay at ang mga papeles ng kotse na tinulungan kong iproseso sa pangalan ni Sofia ay hiniling ni Hector. Ang dahilan ay ilalagay sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, dumating si Ricardo Guzman, ang kapatid ni Hector, na nagpapanggap na eksperto sa papers. Sabi ni Ricardo, para lang i-update ang mga dokumento, kwento ni Sofia. Pinapirmahan nila ako ng maraming papeles. Mabilis silang kumilos. Katatapos ko lang mga naktay. Pagod na ako. Umiiyak si Valentina. Nagtiwala ako sa kanila. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Naiisip ko si Sofia na bagong panganak, musika, pagod na pagod, nag-iisip sa sanggol. At pagkatapos ay 2 lalaki at isang matandang babae ang nakatayo sa harap niya. Mabilis na nagsasalita. Pinaparamdam sa kanya na masama ang magtanong. Pagkatapos ipanganak si Valentina, naging malinaw ang mga banta. Sa tuwing nagpoprotesta si Sofia tungkol sa pera para sa mga gastusin, na lalong lumiliit, agad na tumataas ang boses ni Hector. Sabi niya, "Wala kang naiambag. Ang pera sa bahay na ito ay galing sa akin." Sipi ni Sofia. Ginagaya si Hector ng may kapaitan. "Samantalang malaking bahagi talaga ay galing din sa ipon ko, Tay, at sa ibinigay mo sa akin." Malalim akong bumuntong hininga. "Kailan ka pinalayas?" Yumuko si Sofia. Mahigpit na niyakap si Valentina. 2 linggo na ang nakalipas. Kwento niya na noong araw na iyon, nagpumilit siyang humingi ng sarili niyang telepono dahil gusto niyang mag-video call sa akin. Agad na nagalit si Hector. Nagdagdag pa si Aling Maring, sinasabing si Sofia ay isang walang utang na loob na sumusuway sa kanyang asawa. Tumayo si Ricardo sa pinto na para bang isang guwardya. "Sabi ko gusto ko nang umuwi sa inyo, Tay," kwento ni Sofia. Sabi ni Hector, "Kung aalis ako kasama si Valentina, kukunin niya ito at gagawin niyang hindi ko na makikita kailanman ang aking anak." Tinitigan ko siya. "Sinabi niya ba iyon eksakto?" Tumango si Sofia. Muling tumulo ang mga luha. "Natakot ako, Tay. Nagsalita sila na para bang napakalaki ng kanilang kapangyarihan," sabi ni Aling Maring. "May kakilala siya sa munisipyo." Sabi ni Ricardo, "Madaling palitan ang mga papeles ng bata kung gugustuhin nila." Pinigilan ko ang hininga, pilit na pinapanatili ang kalmado. "Sa huli, sinubukan ko pa ring umalis," patuloy ni Sofia. "May dala lang akong maliit na bag na may damit ni Valentina at kaunting pera, ngunit sa pinto ng bahay, hinila ni Hector ang bag ko. Tinulak ako ni Ricardo. Natumba ako. Malakas na umiyak si Valentina. Nataranta ako. Ang pera ko ay nahulog kung saan. Sabi lang nila, umalis na ako kung gusto ko, ngunit kailangang manatili si Valentina." Nag-aapoy ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang sarili. Kinuskos ni Sofia ang pasa sa kanyang braso na natatakpan niya sa lahat ng oras. "Tumakbo ako, Tay. Wala akong telepono, wala akong pera, musika. Natakot akong pumunta sa inyo dahil natakot akong baka sundan nila ako. Natulog ako sa kalsada muna. Kinabukasan, nakilala ko ang isang batang volunteer na nagngangalang Natalia Acosta. Dinala niya ako sa ilalim ng tulay. Sabi niya, mas ligtas daw iyon, ngunit marumi pa rin, punong-puno ng tao, maingay. Dahan-dahan akong tumango, inukit ang pangalang iyon sa aking ulo.
Si Natalia Acosta, isang mahalagang saksi. At pagkatapos ay nagsimula kang mamalimos? Tanong ko. Tumango si Sofia, nahihiya. Wala akong pagpipilian. Kailangan ni Valentina ng gatas. Hindi mahalaga na magutom ako pero si Valentina. Tumayo ako, lumapit at kinuha ang kamay ni Sofia. Malamig ang kanyang kamay. Naririnig mo ba ako? Sabi ko ng matatag. Mula ngayon, itigil mo na ang pamamalimos. Ligtas ka dito. Ligtas din si Valentina. Ako na ang bahala sa lahat. Tiningnan ako ni Sofia na parang takot siyang maniwala. Aayusin ko ito, patuloy ko. Ngunit kailangan mong sundin ang aking plano. Huwag kang lalabas ng kwarto. Huwag kang makikipag-ugnayan sa sinuman gamit ang dati mong numero. Magsisimula tayo sa ebidensya. Mabilis na tumango si Sofia na parang meron siyang mapanghahawakan sa wakas. Tumunog ang telepono ng kwarto. Nag-abiso si Don Roberto na dumating na ang gatas at mga diaper. Malapit na akong magbukas ng pinto nang makarinig ako ng mabilis na mga yapak sa pasilyo, pagkatapos ay malakas na katok sa pinto ng aming kwarto. Minsan, 2 beses, 3 beses. Huminto ako. Agad na namutla si Sofia. Mula sa kabilang pinto, malinaw na narinig ang boses ng isang lalaki. Ang tono ay nagpapanggap na magalang, ngunit nagbabanta. Senyor Cardo, ako po ay galing kay Hector Reyes. Sabi nila may problema sa pamilya. Agad na tumayo si Sofia, mahigpit na niyakap si Valentina. Nakatingin siya sa akin na humihiling na iligtas siya ng walang salita. Itinaas ko ang aking palad, sininyasan siya. Huwag kang mag-alala, huwag mong buksan ang pinto, huwag kang gumawa ng ingay. Ang mga katok ay lalong lumakas. Senyor Cardo, ako si Diego, pinadala ako ni Hector. Nandito ako ng maayos, gusto ko lang makipag-usap. Hindi ko kilala ang boses na iyon, musika, ngunit kinikilala ko ang uri ng tao. Nagpapanggap na edukado, ngunit malinaw ang kanyang trabaho. Hanapin si Sofia, ibalik siya at tapos. Lumapit ako sa pinto, ngunit hindi ko agad binuksan. Paano mo nakuha ang direksyong ito? Tanong ko ng malakas. Mula sa kabilang pinto, bahagya siyang tumawa. Pinadala lang ako, senyor. Sabi nila kinuha mo si Sofia. Ito ay isang problema ng pamilya. Mas mabuting huwag na nating patagalin. Tiningnan ko si Sofia. Ang kanyang mukha ay musika, lalong namumutla. Nagsimulang umungol si Valentina na para bang nararamdaman din niya ang tensyon. Pinigilan ko ang hininga at gumawa ng mabilis na desisyon. Binuksan ko ang pinto ng kaunti lang, sapat na upang ilagay ang aking katawan sa pagitan. Nakita ko ang isang lalaki na mga 30 taong gulang na may nakaplansyang polo, pilit ang ngiti. Agad na tumingin ang kanyang mga mata sa loob ng kwarto. Tumayo ako, hinaharangan ang kanyang paningin. Wala si Sofia dito. Yumuko siya, sinubukang sumilip. Senyor, huwag naman ganyan. Gusto lang makipag-usap ni Hector. Nag-aalala rin si Aling Maring. Kawawa naman ang sanggol. Ang katotohanan na binanggit niya si Aling Maring ay lalo akong nagpakumbinsi na hindi ito isang pagbisita na may mabuting intensyon. Bahagya akong ngumiti. Kung nag-aalala sila, hindi sana nila pinalayas ang isang ina at ang kanyang sanggol sa kalsada. Ang kanyang ngiti ay bahagyang pumutok. Senyor, wala akong alam diyan. Pinakiusapan lang nila akong dalhin siya. Kung nandito si Sofia, kukunin ko siya ngayon. Tapos, tinitigan ko siya. Bumalik ka at sabihin mo kay Hector na kung gusto niyang manatiling tahimik ang kanyang buhay, itigil na niya ang pagpapadala ng tao upang habulin kami. Ayaw ka nang makita ni Sofia. Bumuntong hininga si Diego at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tono, mas malamig. Senyor, huwag mo nang pahirapan. Kung hindi siya kukunin ng maayos, musika iba na ang kwento mamaya. Maaaring magreklamo si Hector at sabihin na kinuha ni Sofia ang bata nang walang permiso. Pinigilan ko ang aking emosyon. Sa aking ulo, isa lang ang alam ko. Naglakas loob silang maglaro ng mga banta. Sumagot ako ng dahan-dahan, ngunit malinaw. Sige, magreklamo siya. Ngunit kung mananatili ka sa harap ng aking kwarto, nang biyando minuto pa, ako ang unang magrereklamo para sa panliligalig, banta at pamimilit. Sinamaan niya ako ng tingin. Senyor, pinutol ko siya. Umalis ka na. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan, ngunit matatag.
Pagkatapos ay nilagyan ko ulit ng dobleng susi. Agad na tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig, pinigilan ang pag-iyak. Lumapit ako at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Nakita mo? Hinahanap na nila kayo. Nanginginig si Sofia. Tay, paano nila nalaman ng napakabilis? Tumingin ako sa bintana at pagkatapos ay muli sa pinto. Sino ang nakakaalam kung sinundan nila ang aming kotse mula sa traffic light o kung may nakakita sa amin? Ngunit ang mahalaga ay isang bagay. Natatakot sila na nakita mo ako. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan agad si Don Roberto. Ginoo, may tao ba sa pasilyo na galing sa asawa ng aking anak? Pakiusap, tiyakin mong umalis siya. Kung maaari, pakiusapan ang ilang empleyado na samahan siya. Walang gulo. Sumagot lang si Don Roberto. Naiintindihan sa matatag na tono. Gusto ko ang mga taong tulad niya. Maraming sinasabi, ngunit kapag kailangan, mabilis kumilos. Niyayakap pa rin ni Sofia si Valentina. Nakita ko ang kanyang maruming kamay, ang kanyang maikli at basag na mga kuko. Alam kong matagal siyang nagtiis ng mag-isa. Naglagay ako ng isang silya at umupo sa harap ni Sofia. Ngayon makinig ka. Hindi tayo mananalo kung gagamitin lang natin ang galit. Kailangan nating gumamit ng ebidensya. Naaalala mo ba ang lahat ng kinuha sa iyo? Pera, dokumento, lahat? Pinunasan ni Sofia ang kanyang mga mata. Hawak ni Hector ang aking bank card. Sabi niya siya ang kukuha ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Nang hilingin kong ibalik niya, sabi ni Aling Maring hindi raw ako nagtitiwala sa asawa ko. Ang card na iyon ay nakapangalan sa iyo. Tumango si Sofia. At ang mga dokumento ng bahay? Nag-alinlangan si Sofia sandali. May isang asul na folder. Itinatago iyon ni Hector sa aparador. Ang title ng bahay, ang mga papeles ng kotse, huli ko itong nakita ilang buwan na ang nakalipas. Ang pinirmahan mo pagkatapos manganak, ano iyon? Mabilis na umiling si Sofia. Wala akong oras basahin. Walang tigil sa pagsasalita si Ricardo, sabi niya. Para lang i-transfer ang data ng sasakyan at ayusin ang mga dokumento ng bahay. Pagod na ako, tay. Umiiyak si Valentina. Gusto ko lang silang tumahimik. Dahan-dahan akong huminga. Malinaw ang motibo ni Ricardo. Siya ang operator na humahawak sa maruming trabaho. Mas malinaw ang motibo ni Hector. Gusto niyang kontrolin ang lahat. Ang motibo ni Aling Maring, kasakiman at uhaw sa kapangyarihan. Para sa mga taong tulad ni Aling Maring, ang isang manugang ay hindi tao, ito ay isang asset. Tumayo ako. Magsisimula tayo sa pinakamabilis. Ang bank account mo. Naguluhan si Sofia. Wala akong access. May kontak ako sa bangko, sagot ko. Pero bago yon, kailangan mong maging ligtas. Kung makikita ka nila dito, ibig sabihin, hindi rin ligtas ang lugar na ito ng matagal. Nataranta si Sofia. Tay, pagod na ako. Alam ko. Yumuko ako, tinitingnan siya sa mata. Kaya ngayon, sasama ka sa akin. Musika, ngunit hindi sa aming bahay. Pupunta tayo sa isang mas ligtas na lugar. At simula ngayong gabi, hindi ka na maaaring magpakita sa kahit saan. Lumunok si Sofia. Parang nagtatago. Hindi ito pagtatago, sabi ko. Umatras tayo ng isang hakbang upang matamaan natin sila ng maayos. Mahinang kumatok si Don Roberto. Bahagya akong nagbukas. Musika. Umalis na siya, bulong niya. Pero hindi ako sigurado kung lumayo na siya. Tumango ako. Salamat, Ginoo. Nang isara ang pinto, musika agad kong tinawagan ang kontak na matagal ko nang hindi tinatawagan. Lumabas ang pangalan, Atarmar Tomas Herrera. Nagdial ako. Mabilis sumagot si Tomas. Ang boses niya ay kalmado. Musika, Senyor Cardo. Tomas, kailangan kita, sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Ang aking anak na si Sofia ay pinalayas ng kanyang asawa. Ninakawan siya ng kanyang mga ari-arian. Tinatakot siya na kukunin ang sanggol. Kailangan ko ng ligtas na mga hakbang, mabilis, at hindi na mababawi. Nagkaroon ng isang segundong paghinto. Pagkatapos, ay matatag na sumagot si Thomas. Senyor, kumalma ka. Huwag ka munang pumunta sa bahay mo. Huwag makipag-ugnayan sa kabilang panig. Ulitin mo lang. Ikwento mo sa akin ng dahan-dahan.
Kukuha ako ng tala. Tiningnan ako ni Sofia. Sa unang pagkakataon, may kaunting pag-asa sa kanyang mukha. Tinakpan ko ang telepono sandali at sinabi kay Sofia, "Ito si Thomas. Siya ay isang abogado, hindi siya iyong nagpapaloko sa drama." Tumango si Sofia. Muling tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito desperasyon, may ginhawa. Bumalik ako sa telepono. Isa pa, Tomas. Nagpadala na sila ng tao upang hanapin kami. Isang nagngangalang Diego ang sinasabing pinadala ni Hector. Agad na naging mas seryoso si Thomas. Musika. Ibig sabihin natatakot sila. Mabuti, senyor. Tandaan mo iyan. Simula ngayon, ang lahat ng komunikasyon ay maire-record at kung maaari, hanapin natin ang bakas ng pera. Musika. Mayroon din akong kontak na investigador, si Daniel Vega. Makakatulong siyang mag-trace. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Sige, iyon ang daan. Tiningnan ko si Sofia at Valentina. Alam kong hindi ito malulutas ngayon o bukas, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko hahayaang mabuhay ang aking anak at apo sa ilalim ng banta ng mga taong sakim. Tiningnan ko si Sofia at sinabi ng dahan-dahan, simula ngayon, hindi ka na biktima na tumatakas. Ikaw ay saksi at magbabayad sila. Noong gabing iyon, lumipat kami, hindi masyadong malayo, ngunit sapat na upang mawala ang bakas ng sino mang nagbabantay sa amin. Gumamit ako ng ibang kotse mula sa isang dating driver ko. Pinalitan ko ang ruta at hiniling kay Don Roberto na huwag magsalita kung may magtatanong. Nakaupo si Sofia sa likod. Tulog si Valentina sa kanyang mga bisig. Ang mukha ni Sofia ay napakapagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alisto, na parang natatakot na baka biglang bumukas ang pinto anumang oras. Pumasok kami sa isang walang laman na maliit na bahay ng pinsan ko na matagal nang nakatira sa ibang bansa. Hindi ito marangya, ngunit ligtas. Ang mga kapitbahay ay hindi intrometido at ang lokasyon ay walang koneksyon sa aking address. Nang maisara ang pinto at nalagyan ng susi, umupo si Sofia sa sahig ng sala. Inilagay niya si Valentina sa isang manipis na kutsyon na inihanda ko. Hindi ko akalaing matutulog ako sa ganitong lugar, tay, bulong niya. Yumuko ako sa harap niya. Pansamantala lang ito. Ang mahalaga, musika, ay ligtas kayo ni Valentina. Tumango si Sofia at bigla siyang umiyak ulit. Ang kanyang iyak ay hindi malakas, kundi pinigilan hanggang sa manginig ang kanyang katawan. Pakiramdam ko nagkamali ako, Anya. Pakiramdam ko dapat ay disappointed ka sa akin. Pinigilan ko ang aking emosyon. Ako ay disappointed kay Hector at sa kanyang pamilya, hindi sa iyo. Pinunasan ni Sofia ang kanyang mukha. Natatakot akong baka dumating sila bukas. Baka subukan nila, sagot ko ng tapat. Musika. Pero bukas, hindi tayo mananatiling tahimik. Kinaumagahan, maagang dumating si Ate Maren Thomas Herrera. Siya ay maayos, may briefcase, kalmado ang mukha, ngunit alisto ang mga mata. Nagkamay siya at pagkatapos ay tiningnan si Sofia sandali na para bang sinusuri siya ng hindi nang huhusga. Sofia, ako si Tomas, anya. Simula ngayon, mag-focus tayo sa dalawang bagay, ang iyong kaligtasan at ni Valentina at ang ebidensya. Dahan-dahang tumango si Sofia. Umupo si Thomas at binuksan ang kanyang notebook. Sofia, mayroon ka pa bang anumang dokumento? Mga larawan ng title, mga larawan ng mga papeles ng kotse, mga resibo ng transfer, mga mensahe mula kay Hector o Aling Maring, kahit ano. Umiling si Sofia. Kinuha nila ang telepono ko. Lahat ay nasa dati kong telepono. Sumingit ako. Ang dati niyang numero ay dead na rin. Hawak nila. Tumango si Thomas. Sige, hahanapin natin sa ibang paraan. Hihingi ako ng tulong sa aking mga tao. Na para bang sumasagot, may kumatok sa pinto. Agad akong nagreaksyon, ngunit ang pumasok ay isang lalaking halos 50 taong gulang. Normal ang kanyang katawan, ngunit matatag ang kanyang lakad. Tumayo si Tomas. Siya si Daniel Vega, sabi ni Tomas. Tumutulong siya sa pag-trace ng money flow at ari-arian. Tiningnan ako ni Daniel ng may respeto. Senyor Cardo, kumanti ako ng bati. Umupo si Daniel at direkta sa punto. Senyor, kailangan ko ng basic data.
Kumpletong pangalan ni Sofia, petsa ng kapanganakan, bangko na ginagamit, humigit kumulang kung magkano ang naipon, at kailan ang huling beses na nagkaroon siya ng access. Binanggit ni Sofia ang lahat ng naaalala niya. Maliit ang kanyang boses, ngunit malinaw. Nakikita ko na nagsisimula siyang subukang maging matatag kahit natakot pa rin siya. Mabilis na nagtatala si Daniel. Isa pa, sino ang madalas humiling kay Sofia na pumirma ng mga bagay? Si Ricardo, dahan-dahang sumagot si Sofia. Si Ricardo Guzman. Tumango si Daniel. Kadalasang siya ang operator. Tiningnan ko si Daniel. Ginoo, hindi ko gusto na ito ay matapos lang sa family drama. Gusto kong magbayad sila. Sumagot si Daniel nang walang ekspresyon. Kung sapat ang ebidensya, magbabayad sila. Ilang oras lang pagkatapos, walang tigil na tumunog ang aking telepono. May mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. May mga mensahe mula sa malalayong pinsan. May mga chat mula sa mga family group na matagal ko nang silent. Binuksan ko ang isang mensahe. Ang nilalaman nito ay nagpainit sa aking dugo. Senyor Cardo, pasensya na. Totoo bang tumakas si Sofia kasama ang bata? Kawawang Hector, sabi nila masyadong emotional si Sofia. Agad kong naintindihan. Naglalaro si Aling Maring sa opinyon ng publiko. Binuksan ko ang family group. Mayroong 12-dosenang mensahe. Sabi ng iba, si Sofia ay isang walang utang na loob. Sabi ng iba, masyado akong musika nakikialam. Sabi ng iba, mas mabuting ayusin na lang ng maayos. Pagkatapos, dumating ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, maikli ngunit matalas. Senyor Cardo, kung hindi babalik si Sofia, magrereklamo kami. Huwag mong ipahiya ang pamilya. Alam kong iyon ang style ni Hector, nagpapanggap na edukado, ngunit nagbabanta sa loob. Binasa ni Tomas ang mensahe at tumingin sa akin. Sinusubukan nila, musika. Kung magpapanik ka, lalo silang magiging mapangahas. Malalim akong huminga. Hindi ako nagpapanik. Galit ako. Tumango si Tomas. Gamitin mo ang galit na yan para manatiling focused. Noong hapong iyon dumating ang pangalawang atake. Tumawag si Don Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Cardo, may 2 tao na pumunta sa paupahan. Nagtatanong tungkol kay Sofia. Sabi nila, pamilya sila. Sabi ko, wala akong alam, pero nagbanta sila na gagawa ng gulo. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Patuloy silang naghahanap. Agad na tumayo si Thomas. Don Roberto, itago mo ang mga footage ng security camera. Kung nagbabanta sila, i-report mo sa lokal na pulisya. Hindi pa tapos iyon nang dumating ang pangatlong atake. Si Sofia ay biglang nakatanggap ng mensahe sa kanyang bagong telepono. Bagaman bago ang numerong iyon, kami lang ni Thomas at Don Roberto ang mayroon. Namutla si Sofia. Tay, paano nila nalaman? Kinuha ko ang telepono. Musika. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo makakapagtago ka. Ang pera na iyon ay sa asawa mo. Kung hindi ka babalik, maghanda ka na mawala sa iyo ang batang iyan. Agad na niyakap ni Sofia si Valentina na para bang may aagaw sa kanya sa sandaling iyon. Nagising si Valentina at nagsimulang umiyak. Hinaplos ko ang ulo ng aking apo at tiningnan si Sofia. Nakita mo? Hindi ito tungkol sa pagbalik ng maayos. Gusto nila ang kapangyarihan. Tiningnan ni Tomas ang screen. Ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. Ang isang bagong numero ay maaaring na-leak ng isang taong may access sa data o maging ng isang malapit. Ngunit ang malinaw ay ito ay isang banta. Itatago natin. Dahan-dahang tumayo si Daniel. Senyor, may initial information ako. Lumigon ako ng mabilis. Ano? Binuksan ni Daniel ang kanyang telepono, ipinapakita ang kanyang mga tala. May mga suspicious transactions mula sa account ni Sofia sa mga nakaraang buwan. Ang pattern ay regular, malalaki ang halaga, at ang patutunguhan ay isang third-party account na konektado sa isang cooperative na malapit kay Aling Maring. Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig. Kaya, ang pera ko? Tumango si Daniel. Oo, ito ay nagsisimula pa lang, ngunit malinaw ang direksyon. Ang pera ni Sofia ay dinambong.
Tiningnan ko si Tomas. Ibig sabihin, ninakawan nga siya. Tumango si Tomas. At sasabihin nila na iyon ay para sa pamilya. Kaya kailangan nating patunayan na malversation iyon, hindi isang kasunduan. Umupo ako, pinipigilan ang mga emosyon upang hindi sumabog sa harap ni Sofia. Kailangan kong maging haligi, hindi apoy. Bigla, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Muntik ko na itong i-reject, ngunit pinigilan ako ni Tomas sa isang senyas. Sagutin mo, ngunit huwag kang masyadong magsalita. Sumagot ako. Ipinakita ng screen si Aling Maring. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng ngiti, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Sa likod niya, nakita ko nang mabilis ang sala ng bahay ni Sofia, ang bahay na tinulungan kong punuin. Senyor Cardo, ang boses ni Aling Maring ay matamis, ngunit nakakatusok. Sa wakas ay maaari na tayong mag-usap. Gusto ko lang bumalik ang aking apo. Hindi stable si Sofia. Hindi mo dapat pinapalala ang sitwasyon. Tiningnan ko siya nang hindi ngumingiti. Ang apo mo ay apo ko rin. Bahagyang tumawa si Aling Maring. Oo, kaya mas mabuting ibalik mo na siya upang si Valentina ay mapalaki sa isang angkop na lugar. Si Sofia ay naglalaboy ngayon, hindi angkop na lumaki ang isang bata sa ganoon. Naramdaman kong mainit ang aking ulo, ngunit pinigilan ko ang sarili. Nagpatuloy si Aling Maring sa kanyang matamis na tono. Kung matigas ang ulo mo, huwag mo kaming sisihin kung gagawa kami ng hakbang. Musika. Si Hector ang lehitimong asawa. Malinaw ang kanyang mga karapatan. Pagkatapos ay gumalaw ng bahagya ang screen. Nakita ko si Hector na nakatayo sa likod ni Aling Maring. Bahagyang nakangiti ang kanyang bibig. Tumingin si Hector sa kamera at dahan-dahang nagsalita na parabang nakikipagnegosasyon sa isang bilihan. Senyor Cardo, ibalik mo si Sofia. Kung hindi, bukas ay gagawa ako ng official complaint at pagkatapos noon, huwag kang magtaka kung wala na si Valentina kay Sofia. Isinara ko ang video call na yon nang hindi masyadong nagsasalita. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit na umabot na sa limitasyon. Tiningnan ako ni Sofia mula sa sofa. Patuloy na umiyak nang mahina si Valentina sa kanyang mga bisig. Seryoso sila, Tay. Ang kanyang boses ay garalgal. Tiningnan ko silang dalawa. Seryoso sila, kaya kailangan nating maging mas seryoso. Agad na kumilos si Tomas. Senyor, ang banta na iyan ay hindi natin sasagutin ng may emosyon. Itatago natin. Maaari itong maging ebidensya. Tumango si Daniel. Ang mga bagay na tulad nito ay kadalasang ginagamit upang pilitin ang biktima na bumalik. Tiningnan ko silang dalawa. Ayokong bumalik si Sofia. Gusto kong bumagsak sila. Tiningnan ako ni Tomas. Kung gusto mong bumagsak sila, kailangan natin ng isang confession at isang malinis na bakas ng pera. Mayroon na tayong ebidensya ng mga banta. Ngayon, hahanapin natin ang ebidensya ng malversation of property. Tumayo ako. Naglakad ako pabalik-balik sandali, pilit na pinapalamig ang aking utak. Ano ang pinakamabilis na hakbang? Binuksan ni Tomas ang kanyang mga tala. Una, kailangang manatiling ligtas si Sofia at hindi magpapakita. Pangalawa, kailangan natin na sina Aling Maring o Hector ay hayagang umamin na ang kotse, ang bahay, at ang pera ni Sofia ay itinuturing nilang kanila. Kung aaminin nila iyon, lalo itong magpapalakas. Dahan-dahang nagpahid si Sofia. Hindi sila aamin kung naghihinala sila. Tiningnan ko si Sofia at sandaling bumuntong hininga. Aamin sila kung pakiramdam nila ay nanalo sila. Tiningnan ako ni Tomas na parabang nahulaan na niya ang direksyon ng aking mga iniisip. Gusto mong maglagay ng pain? Tumango ako. Gusto kong makipagkita kay Aling Maring, ngunit mananatili si Sofia dito. Agad na nataranta si Sofia. Tay, huwag kang pumunta. Si Aling Maring ay masama, kaya niyang gawin ang anuman. Kinuha ko ang kamay ni Sofia. Makinig ka, ako ang pupunta sa meeting, hindi ikaw. Si Aling Maring ay naglakas loob sa iyo dahil mag-isa ka. Sa akin, magpapanggap siyang matamis at doon kadalasang lumalampas ang kanyang ginagawa. Kinuha ni Tomas ang kanyang telepono. Kung ganoon kailangang structured ang meeting, lugar na maraming tao,
Ngunit hindi masyadong malapit sa bahay nila. Mag-isa ka lang, ngunit si Daniel at ako ay malapit. At ire-record namin ang usapan. Tiningnan ko siya. Maaari ba yon? Maaari iyon kung para sa pangangailangan ng ebidensya at hindi ito ipapakalat ng hindi nararapat, sagot ni Thomas. Gagamitin natin ito para sa legal proceedings. Ako na ang bahala kung paano gagawin. Nagdagdag si Daniel, kung magagawa mong iparamdam kay Aling Maring na ito ay tungkol sa pera, ang mga taong sakim ay madaling ma-provoke kung maririnig nila ang salitang compensation. Dahan-dahan akong tumango. Malinaw ang motibo ni Aling Maring, pera at kapangyarihan. Ang motibo ni Hector, kontrol at pagmamataas. Si Ricardo ay nasisiyahan na maging kanang kamay na maaaring pumiga ng tao nang hindi napapansin. Noong hapong iyon, nagpadala ako ng mensahe sa numero ni Aling Maring. Hindi ito mahaba, isang pangungusap lang na sinadya kong gawing mukhang mahina. Senyora Maring, gusto kong makipag-usap ng maayos. Ayokong maging kahiya-hiya ang problemang ito. Magkita tayo bukas. Ikaw ang magdesisyon ng lugar. Napakabilis ng kanyang sagot na parabang naghihintay siyang sumuko ako. Sige, Senyor Cardo. Bukas alas 11 sa coffee shop, malapit sa Main Avenue. Dadalhin ko si Hector para maging malinaw. Binasa ko ang mensaheng iyon at tiningnan si Tomas. Dadala siya kay Hector. Tumango si Tomas. Mabuti. Kung mas maraming tao ang magsalita, mas maraming bagay ang maaaring mabunyag. Noong gabing iyon, halos hindi natulog si Sofia. Ilang beses siyang bumangon upang tingnan si Valentina, pagkatapos ay tingnan ang pinto na parabang natatakot na baka may pumasok. Sinadya kong manatili sa sala, nakaupo malapit sa pinto upang makita niya na nandyan ako. Masama ang pakiramdam ko, Tay, bulong niya ng halos madaling araw na. Kinailangan mong umabot sa ganito dahil sa akin. Tiningnan ko siya. Anak kita. Kung bumagsak ka, bumagsak din ako. Ang pagkakaiba ay may lakas pa ako para bumangon at hilahin ka. Kinaumagahan, inihanda ni Tomas ang lahat. Tinuruan niya ako kung paano magsalita, huwag umatake, huwag magsisimula sa paninisi, i-provoke ang confession. Sabi ni Daniel, hahanap siya ng posisyon upang mag-obserba nang hindi nakakakuha ng atensyon. Bago ako umalis, tinawagan ko si Natalia Acosta. Nakuha ko ang kanyang numero kay Sofia. Naaalala niya na sandaling pinahiram ni Natalia sa kanya ang telepono. Sumagot si Natalia. Ang kanyang boses ay bata, ngunit matatag. Hello Natalia, ako si Cardo, ang musika tatay ni Sofia. Salamat sa pagtulong mo sa aking anak. Nagulat si Natalia at pagkatapos ay mabilis na sumagot. Oo, senyor, hindi ko kayang manatiling tahimik nang makita ko ang sanggol na ganoon. Kakailanganin kita mamaya bilang saksi sa kondisyon ni Sofia nung nasa ilalim siya ng tulay, sabi ko. Hindi ngayon, musika, pero kapag kailangan. Agad na sumagot si Natalia ng seryoso. Handa ako, senyor. Alas 11, pumasok ako sa coffee shop. Simple lang ang aking damit, ngunit maayos. Ayokong magmukhang nandito ako para makipag-away, ngunit ayoko ring magmukhang mahina. Nakaupo na si Aling Maring na may mamahaling bag at mukhang ginawa upang magmukhang malungkot. Nakaupo si Hector sa tabi niya. Ang kanyang ngiti ay manipis tulad kahapon sa screen. Tumayo si Aling Maring at hinawakan ang aking mga kamay gamit ang dalawa niyang kamay na para bang malapit kaming pamilya. Senyor Cardo, ako rin ay nababagabag, senyor. Lahat ng ito ay dahil masyadong matigas ang ulo ni Sofia. Pinigilan ko ang sarili, umupo ako at tiningnan silang dalawa ng salitan. Agad na nagsalita si Hector sa tono na relax ngunit nagbabanta. Senyor, si Sofia ay asawa ko. Si Valentina ay anak ko. Kung patuloy mo silang itatago, ikaw ang magkakaroon ng problema. Malalim akong huminga at pagkatapos ay dumiretso sa punto. Sinimulan kong gampanan ang papel na napagkasunduan namin. Yumuko ako sandali pagkatapos musika ay itinaas ang aking mukha, nagpapanggap na pagod. Gusto ko lang ng isang bagay, sabi ko ng dahan-dahan. Ibalik mo ang lahat sa dati.
Ang bahay, ang kotse, ang pera ni Sofia. Ibalik mo ang mga iyon. Kakalma si Sofia. Bahagyang tumawa si Aling Maring na para bang nakarinig siya ng biro. Senyor, nakakatawa ito. Bahagi na iyon ng aming pamilya. Itinaas ko ang aking kilay, nagpapanggap na naguguluhan. Bahagi ng inyong pamilya? Paano? Binili ko iyon para kay Sofia. Sumandal si Aling Maring sa upuan, lalong nagtitiwala. Aba, oo, pero ikinasal na si Sofia. Automatikong ang mayroon si Sofia ay pag-aari rin ng kanyang asawa. Si Hector ang head of the house. Paano mo gagawin na ang kotse ay para lang kay Sofia? Paano mo gagawin na ang bahay ay nakapangalan lang kay Sofia? Wala itong kabuluhan. Mas malamig na nagdagdag si Hector. Ang pera ni Sofia ay ginamit din para sa aking negosyo. Normal lang iyon. Kung si Sofia ay namamalimos ngayon, iyon ay dahil umalis siya, hindi dahil sa amin. Pinigilan ko ang ekspresyon. Sa aking ulo, sinasabi ko, magpatuloy kayo sa pagsasalita. Magpatuloy kayo sa pagsasalita. Tiningnan ko si Aling Maring. Pero bakit niyo siya pinalayas, senyora? May dala siyang sanggol. Iwinagayway ni Aling Maring ang kanyang kamay ng may paghamak. Masyado siyang dramatic. Tinuturuan ko lang siya. Kung kailangan niya ang bata, kami ang bahala. Hindi stable si Sofia, naglalaboy, emotional, hindi sumusunod. Tumango si Hector. Kung gusto ni Sofia bumalik, madali lang, humingi siya ng tawad, ibalik si Valentina. At ikaw, senyor, huwag kang makialam. Tungkol sa bahay at kotse, pag-uusapan natin yun mamaya. Kung gusto mo ng compensation, kakalkulahin natin. Ang salitang compensation ay lumabas at halos ngumiti ako. Dahil ibig sabihin yon ay talagang itinuturing nila ang aking anak na isang transaction. Yumuko ako, nagpapanggap na pinipigilan ang luha. Kaya, kayo talaga ang kumuha ng lahat ng iyon? Tumango si Aling Maring ng walang pagsisisi. Ang kumuha ay hindi ang salita, senyor. Iyan ay karapatan ng pamilya. Si Sofia ay manugang. Kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang lugar. Dahan-dahan akong tumango na parang isang taong natalo, bagaman sa aking ulo ay nairehistro na ang lahat. Nang tumayo ako upang magpaalam, nag-vibrate ang aking telepono. Dumating ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit lumabas ang pangalan sa ibaba, Felipe Fernandez, musika. Sinabi sa akin ni Thomas dati na may kakilala siyang isang batang journalist na makakatulong kapag dumating ang oras. Ang kanyang mensahe ay isang linya lang na nagpahulog sa aking puso. Senyor, may video ni Sofia na namamalimos na nagiging viral. Ang narrative ay nagsasabing si Sofia ay isang scammer at ikaw ang nag-utos sa kanya. Umalis ako sa coffee shop na mukhang kalmado, ngunit sa loob ng aking ulo ay may gulo. Ang mensahe mula kay Felipe Fernandez, musika, ay parang isang sirena. Kung ang video ni Sofia na namamalimos ay naging viral na may mapanirang narrative, ibig sabihin yon ay hindi lang gustong kunin ni na Hector at Aling Maring si Valentina, gusto muna nilang sirain ang pangalan ni Sofia upang kapag humingi sila ng kustodiya, maniwala na ang mga tao na si Sofia ay hindi fit na ina. Agad akong sumakay sa kotse, isinara ang pinto at tinawagan si Thomas. Thomas, nag-viral ang video ni Sofia. Musika. Sabi nila, ako ang nag-utos sa kanya. Ito ay public opinion war na. Hindi nagulat si Thomas, ngunit matatag ang kanyang boses. Inaasahan ko na, Senyor, huwag kang sumagot sa kahit saan. Huwag mo munang linawin. Itatago natin ang lahat ng ebidensya at pagkatapos ay lalabas tayo ng malinis. Kailangan kong bumalik kay Sofia ngayon. Bumalik ka, ngunit huwag sa bahay mo. Sa ligtas na lugar. At pakiusap, dumaan ka sa mas mahabang ruta, huwag kang didiretso. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinawagan ko agad si Felipe. Mabilis sumagot si Felipe, Senyor Cardo, ako si Felipe. Si Tomas ang nagpasa sa akin ng mensahe. Oo, senyor, nakita ko ang video sa maraming account. Pareho ang narrative sa lahat, senyor. Musika. Na para bang sinasadya ni Sofia ang pamamalimos para maging dramatic at humingi ng awa. Sabi ng iba, tumakas si Sofia kasama ang bata.
Sino ang nag-umpisa muna? Hindi pa alam, senyor, ngunit ang pattern ng mga post ay parang sa mga paid accounts. Maraming comments na directed. Sandali akong huminga. Huwag kang mag-publish ng anuman muna. Hintayin mo ang mga instruction ko o ni Tomas. Gusto ko ng ebidensya muna, hindi debate. Naiintindihan, senyor, sagot ni Felipe. Kapag dumating ang oras, makakatulong akong gumawa ng malinaw na timeline. Ngunit sa ngayon, monitor muna. Ibinaba ko ang telepono at nagmaneho pabalik sa ligtas na bahay sa mas mahabang ruta. Sa buong daan, walang tigil na tumutunog ang mga notification ng aking telepono. Ang iba ay may simpatya, ang iba ay pumupuna, ang iba ay nagpapakabobo, ang iba ay hayagang sinisisi si Sofia. Ang pinakanakakasuka ay isang mensahe mula sa isang tao sa family group. Senyor Cardo, pasensya na, pero siguro si Sofia ay laging spoiled, kawawang Hector. Gusto kong sumagot, ngunit pinigilan ko ang sarili. Tama si Tomas. Kung sasali ako sa away ngayon, bibigyan ko lang sila ng stage. Nang dumating ako sa ligtas na bahay, nakita ko si Sofia na nakaupo sa sahig malapit sa kutsyon ni Valentina. Ang telepono ay nasa kanyang kamay, namumutla ang kanyang mukha. Tay, dahan-dahan siyang nagsalita. Nakita ko ang video, sabi nila, scammer ako. Yumuko ako sa harap niya. Makinig ka, oo, na malimos ka. Musika, iyan ay isang katotohanan, ngunit ang dahilan ang ginagawa nilang iba at mayroon tayong totoong dahilan. Natatakot ako, bulong ni Sofia. Kung maniniwala ang mga tao sa kanila, maaari nilang kunin sa akin si Valentina. Tinitigan ko siya. Kaya kailangan mong maging matatag. Kung patuloy kang matatakot, lalo silang lalakas. Kumatok sila sa pinto. Pumasok sina Tomas at Daniel. Agad na binuksan ni Tomas ang laptop at ilang papeles. Musika. Ipagpapatuloy natin ang hakbang sa kaligtasan, sabi ni Tomas. Ito ay nasa danger zone na. Susubukan nilang umatake sa formal na paraan. Formal na paraan? Pulisya? Agad na nagtense si Sofia. Maaaring pulisya, maaaring delegation, maaaring munisipyo, sagot ni Tomas. Sasabihin nila na tumakas si Sofia kasama ang bata. Kailangan nating maging handa. Nagdagdag si Daniel. At maaari silang dumating ng maramihan, magdadala ng mga taong magpapanggap na saksi. Tiningnan ko si Tomas. Ano ang kailangan nating gawin ngayon? Nagsimulang mag-order si Tomas isa-isa, malinaw at mabilis. Una, gagawa tayo ng official record ng kondisyon ni Sofia nang makita siya. Walang pera, walang tsinelas, karga ang sanggol at ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Kailangan natin ng mga saksi. Agad kong naaalala si Natalia. Si Natalia Acosta ay maaring maging saksi. Tinulungan niya si Sofia noong nasa ilalim siya ng tulay. Tumango si Tomas. Mabuti. Pangalawa, sisiguraduhin natin ang ebidensya ng mga banta. Lahat ng mensahe mula kina Hector, Aling Maring, Ricardo, itago mo. Huwag mong burahin. Tumango si Sofia. Pangatlo, patuloy ni Tomas. Sisiguraduhin natin ang status ni Valentina. Hindi bababa sa may medical record at ng mga pangangailangan ng sanggol. Upang kung maglakas loob silang sabihin na pabaya si Sofia, mayroon tayong data. Tumango ako. Maaari kong dalhin si Valentina sa pediatrician ngayon. Huwag kang mag-isa, sabi ni Tomas. Hihilingin ko kay Daniel na samahan ka. Hindi pa kami tapos nang mag-vibrate ang telepono ni Sofia. Isa pang hindi kilalang numero. Tiningnan ako ni Sofia nang may takot. Kinuha ko ang telepono at binasa ko. Ang mensahe ay maikli at malamig. Bukas, kukunin namin si Valentina. Maaari kang sumama kung susunod ka. Kung hindi, maghanda ka na mawala siya. Naramdaman ko ang kamay ni Sofia na humigpit sa aking braso. Umungol si Valentina sa kutsyon na parang naramdaman ang kapaligiran. Tiningnan ko si Tomas. Sobrang-sobra na ito. Tiningnan ni Tomas ang mensahe. Ito ay isang direktang banta. Mabuti para sa ebidensya, ngunit nangangahulugan din ito na maaari silang kumilos ng mabilis. Tumango si Daniel. Senyor, may isa pa akong information. Ang kotse ni Sofia ay nasa bahay nga ni Aling Maring,
ngunit nalaman ko rin na sinusubukan nilang ibenta ito ng mabilis sa pamamagitan ng isang intermediary. At ang bahay na nakapangalan kay Sofia, may mga palatandaan na nailagay na ito bilang kolateral. Tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig. Kaya, ang bahay? Hindi pa definite, sagot ni Daniel, ngunit may mga bakas. Tumayo ako, naglakad ako pabalik-balik sandali, pinipilit ang sarili na manatiling focused. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa kung paano nila tinrato si Sofia na parang isang bagay. Tiningnan ako ni Tomas. Senyor Cardo, iminumungkahi ko na simula bukas. Mag-sumite tayo ng official complaint para sa malversation at mga banta. Ngunit bago yon, siguraduhin muna natin ang posisyon. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na lapitan si Valentina. Tiningnan ako ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit mas matatag kaysa dati. Tay, pagod na akong matakot. Gusto kong lumaban, pero hindi ko alam kung paano. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon mula nang makita ko siya sa traffic light. Nakita ko siyang bumangon, kahit na nanginginig pa rin. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, sabi ko ng dahan-dahan. Kailangan mo lang magtiis at maging tapat. Ang iba, ipaubaya mo sa akin at sa team. Isinara ni Tomas ang kanyang laptop. Sige, quick plan. Ngayon, susuriin natin si Valentina. Kukunin natin ang saksi na si Natalia. Pagkatapos ay aayusin natin ang complaint at... Senyor, isa pa. Ano? Tanong ko. Seryosong tiningnan ako ni Tomas. Kung talagang magiging agresibo sila, maaari silang dumating anumang oras. Kailangan nating maging handa kung sakaling may susubok na pumasok ngayong gabi. Na parang sumasagot, mula sa labas ay narinig ang tunog ng isang motorsiklo na huminto ng matagal sa harap ng bahay. Namatay ang makina. Pagkatapos ay mayroong mabagal na yapak na papalapit sa gate. Agad na niyakap ni Sofia si Valentina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Itinaas ko ang aking kamay, sininyasan ang lahat na manahimik. At sa gitna ng katahimikan, narinig ang boses ng isang lalaki mula sa labas, dahan-dahan ngunit malinaw. Sofia, ako si Ricardo. Buksan mo ang pinto. Mag-uusap tayo ng maayos. Pinigilan ko ang hininga. Yakap-yakap na ni Sofia si Valentina hanggang sa maging matigas ang kanyang katawan. Nagbigay senyas si Tomas. Huwag kayong gumalaw. Dahan-dahang tumayo si Daniel, kinuha ang kanyang telepono at inactivate ang voice recorder ng walang ingay. Sa labas, muling narinig ang boses ni Ricardo, mas malapit sa gate. Sofia, buksan mo. Gusto ko lang makipag-usap. Kung gagawin niyo itong gulo, si Sofia rin ang talo. Maaaring magreklamo si Hector. Sabihin na kinuha ni Sofia ang bata nang walang permiso. Lumapit ako sa maliit na bintana nang hindi masyadong binubuksan ang kurtina. Nakita ko ang silhouette, musika, ni Ricardo sa labas. Nakatayo siya, relax, ngunit may hawak siyang telepono. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa paligid na parang may nagpapatunay na ito ang tamang bahay. Bulong ni Tomas. Senyor, huwag kang lalabas, ako na ang magsasalita. Dahan-dahan akong umiling. Ipaubaya mo sa akin. Naglakad ako patungo sa pinto na sarado pa rin. Hindi ko binuksan. Nagsalita ako mula sa loob, matatag ang aking boses. Ricardo, umalis ka na. Bahagyang tumawa si Ricardo. Senyor Cardo, aba, nandyan din ang senyor. Mabuti, mas madali. Sofia, bumalik ka, senyor. Pagod na si Hector. Si Aling Maring din. Nagiging kahiya-hiya ito. Pinigilan ko ang emosyon. Ang kahiya-hiya ay noong pinalayas niyo si Sofia kasama ang sanggol. Akala mo hindi ko alam? Bumuntong hininga si Ricardo sa style ng isang taong nagpapanggap na matanda. Senyor, iyon ay isang misunderstanding. Masyadong emosyonal si Sofia. Umalis siya ng mag-isa. Hindi rin namin sinabi na mamalimos siya. Halos tumawa ako, ngunit pinigilan ko ang sarili. Bakit ka nandito? Para makipagnegosasyon, senyor. Mabilis na sagot ni Ricardo. Upang matapos na ito, ibalik si Valentina. Pagkatapos ang tungkol sa bahay at kotse, aayusin natin. Hindi masama si Hector. Sadyang alam mo na, ang isang bahay, musika, ay may mga patakaran.
Biglang nagsalita si Daniel mula sa likuran ko. Ang kanyang boses ay patag, ngunit matalas. Anong mga patakaran? Mga patakaran ng pagkuha ng pera ng tao, pagkuha ng kotse at pagkatapos ay pagbabanta na kunin ng anak? Nanatiling tahimik si Ricardo sandali, pagkatapos ay naging mas malamig ang kanyang boses. Sino iyan? Sumagot ako. Hindi mo iyan problema. Lumapit si Ricardo sa pinto, pinipilit ang kanyang boses. Senyor Cardo, nagsasalita ako ng maayos, ngunit kung magpapahirap kayo, maaari rin akong maging mahirap. Maaari akong magdala ng tao. Maaari akong mag-sumite ng complaint muna. Magrereklamo na kinuha niyo si Valentina nang walang permiso ng kanyang ama. Sa halip, huwag nang masyadong makialam ang mga matatanda. Kinuyom ko ang aking mga ngipin. Umalis ka na. Bahagyang dumura si Ricardo sa isang gilid. Hindi siya dumura ng direkta, sa halip ay isang paghamak na kilos. Pagkatapos ay lumayo ang kanyang mga yapak. Ang tunog ng motorsiklo ay umandar at pagkatapos ay nawala. Nang may katahimikan, bumagsak si Sofia sa pagkakaupo. Ang kanyang paghinga ay pabitin-bitin. Natatakot ako, Tay. Aniya sa mahinang boses. Yumuko ako, hinawakan ang kanyang mga balikat. Normal lang ang takot, ngunit simula ngayon, gagamitin natin ang takot na iyan upang maging mas maingat, hindi para sumuko. Itinaas ni Tomas ang kanyang telepono. Nasave ko na ang recording. Umamin si Ricardo na aayusin nila ang bahay at kotse at inulit ang banta ng legal process. At ang pinakamahalaga, alam na nila ang bahay na ito. Ibig sabihin, hindi rin magagamit ang lugar na ito ng matagal. Tiningnan ko silang dalawa. Pagod na akong lumipat-lipat. Gusto ko nang tapusin ito. Bumuntong hininga si Tomas at pagkatapos ay nagsalita ng malinaw na parang nag-aayos ng hagdan. Kung gusto mong tapusin, papasok tayo sa yugto ng pag-atake simula ngayon. Tiningnan siya ni Sofia, namumula ang kanyang mga mata, ngunit may maliit na kislap. Ang yugto ng pag-atake, paano? Binuksan ni Tomas ang kanyang folder. Una, gagawa tayo ng official complaint. Malversation of property, pagpirma sa ilalim ng pamimilit, banta ng pag-agaw ng minor de edad. Ipapakita natin yan na may malinis na timeline. Tumango ako. Gawin mo. Pangalawa, patuloy ni Thomas. Magpapadala tayo ng demand letter at request for property assurance. Hindi bababa sa magpapadala tayo ng senyal na pinagtatalunan ng bahay at kotse. Iyon ang magpapahirap sa kanila na magbenta ng mabilis. Nagdagdag si Daniel. Maaari ko ring hanapin ang intermediary na ginagamit nila upang ibenta ang kotse. Kadalasang may bakas. Tiningnan ko si Sofia. Handa ka na ba? Lumunok si Sofia. Handa ako, Tay. Ayokong maging laruan si Valentina sa kanila. Iyan ang pangungusap na hinihintay ko. Hindi na lang si Sofia ay biktima. Nagsisimula na siyang maging isang inang lumalaban. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text kay Felipe Fernandez. Felipe, itigil mo muna ang lahat. Huwag kang mag-publish ng anumang clarification. Maghintay ka hanggang sasabihin ko sa iyo. Mabilis sumagot si Felipe. Naiintindihan, senyor. Handa ako anumang oras. Tumayo si Tomas. Ngayon, ang pangatlong hakbang. I-provoke natin si Hector na pumunta sa ating teritoryo, magsalita at mahulog sa legal na patibong. Agad na nag-tense si Sofia. Kailangan kong makita si Hector? Hindi, ngayon, sagot ni Tomas. Mananatiling ligtas si Sofia. Kami ni Senyor Cardo ang makikita ni Hector. Iimbitahan natin siya na parang isang family mediation, ngunit sa aking opisina, ang lahat ay maire-record. Tiningnan ko si Thomas. Pupunta siya. Bahagyang ngumiti si Thomas. Gusto ni Hector na pakiramdam niya ay nanalo siya. Pupunta siya kung naniniwala siyang maaari niyang pilitin ang senyor at humingi ng bayad pinsala. Bukod pa, pagkatapos ng viral video, pakiramdam niya ay may kalamangan siya. Malalim akong huminga. Sige, imbitahan mo siya. Agad na nagpadala si Thomas ng official message kay Hector. Invitation for mediation, malinaw na oras at lugar. Walang salita ng complaint o pulisya, family resolution lang ng maayos. Tiningnan ako ni Sofia ng may pag-aalinlangan. Tay, kung dinala niya si Aling Maring, hayaan mo siyang dumating. Musika, sagot ko. Kung mas maraming bibig, mas maraming pagkakamali. Noong hapong iyon, lumipat kami ulit sa pagkakataong ito sa isang apartment
ng isang matandang kaibigan ko na halos hindi ginagamit. Walang pangalan sa directory, mahigpit na security, access sa card. Sa wakas, nakatulog ng mas mahimbing si Sofia. Uminom si Valentina ng gatas hanggang sa mabusog at pagkatapos ay natulog ng mahimbing. Ako mismo ay hindi nakatulog. Puno ang aking ulo, ngunit gumaan din ang aking dibdib. Sa unang pagkakataon mula sa traffic light na iyon, naramdaman kong may kontrol ako. Kinaumagahan, dumating ako sa opisina ni Thomas. Naghanda na si Thomas ng isang maliit na meeting room. May security camera ng opisina. May mga tauhan na alam kung kailan papasok, kung uminit ang kapaligiran. Nakaupo si Daniel sa isa pang silid, handa sa mga data na nakalap niya. Halos eksakto na ang oras. Narinig ang pagbukas ng pinto sa labas. Mga yapak na pumapasok, sigurado, kumpiyansa. Lumabas si Hector Reyes sa pinto, maayos. May manipis ng ngiti na parang isang taong darating upang manalo. Senyor Cardo, aniya ng relax. Sa wakas, gusto nang makipag-usap ng maayos ng senyor. Umupo si Hector ng kalmado na parabang siya ang may-ari ng silid. Ang kanyang jacket ay walang bahid, ang kanyang buhok ay suklay na suklay, at ang kanyang mukha ay hindi mukhang sa isang taong nawala ng asawa at anak. Sa halip, mukha siyang isang taong darating upang maningil ng utang. Tara na, senyor, anya. Wala akong masyadong oras. Gusto kong maging mabilis ito. Babalik si Sofia, babalik si Valentina, tapos. Tiningnan ko siya ng hindi nguminggiti. Nagsasalita ka na parang may nawala ka, samantalang ikaw ang nagpalayas sa kanila. Yumuko si Hector, mahina ang kanyang boses ngunit pumipilit. Senyor, ayoko nang makipagtalo. Gusto ko ng solusyon. Ibalik ng senyor si Valentina. Maaari kong tiisin na manatili muna si Sofia sa bahay ng senyor, ngunit may karapatan pa rin ako bilang ama. Si Attorney Thomas Herrera, na tahimik hanggang noon, ay nagsalita. Hector, dumating ka dito para sa isang mediation, ngunit kailangan kong ipaliwanag sa iyo na ang bawat salita mo ay maire-record. Bahagyang ngumiti si Hector. Sige, attorney, hindi ako natatakot. Ako ang lehitimong asawa. Malalim akong huminga at pagkatapos ay dumiretso sa punto. Nagtanong ako sa direktang boses. Tatanungin kita ng isang bagay. Ang kotse ni Sofia na nakapangalan kay Sofia nasaan? Tiningnan ako ni Hector ng walang ekspresyon. Ginagamit ng pamilya. Kotse pa rin iyon ng pamilya, senyor. Ang bahay na nakapangalan kay Sofia, tanong ko ulit, nagkibit balikat si Hector. Ang bahay ay pag-aari din ng pamilya. Asawa ko na si Sofia. Pinigilan ko ang mga emosyon upang manatili silang maayos. Ang pera ni Sofia na regular mong kinukuha sa kanyang account, para saan iyon? Bahagyang tumawa si Hector. Para sa negosyo, senyor, para gumana ang ekonomiya. Hindi ba maaaring mag-administer ang isang asawa? Tinitigan ni Thomas si Hector. Hector, sinasabi mong administer, ngunit mayroon ka bang nakasulat na pahintulot mula kay Sofia? May malinaw bang kasunduan? Iwinagayway ni Hector ang kanyang kamay. Para saan pa ang mga papeles, musika, attorney, ito ay isang bahay. Tiningnan ko si Hector at pagkatapos ay kinuha ang aking telepono. Naaalala mo ba ang sinabi ni Aling Maring kahapon sa coffee shop? Biglang nanahimik si Hector. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata na parang naghahanap ng labasan. Pinindot ko ang button at inilagay ang recording. Ang boses ni Aling Maring ay malinaw na narinig nang hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Tungkol sa kotse at bahay na mga karapatan ng pamilya. Tungkol sa kung kailangan ang bata na kami ang bahala. Tungkol kay Sofia na hindi stable. Hindi mahaba ang recording, ngunit sapat na upang baguhin ang kapaligiran ng silid. Itinuwid ni Hector ang kanyang katawan. Iyan ay recording ng ano? Nag-record ang senyor? Kalmadong sumingit si Thomas. Iyan ay ebidensya ng confession at hindi lang iyan. Tumango si Thomas patungo sa pinto. Musika. Pumasok si Daniel Vega, may dalang makapal na folder. Tiningnan ni Hector si Daniel nang may pagkadismaya, na para bang ngayon lang niya napagtanto na hindi ito isang normal na meeting. Binuksan ni Daniel ang folder at inilagay ang ilang pahina sa mesa. Hector,
Ito ang pattern of transfers mula sa account ni Sofia. Regular, malalaking halaga, at ang patutunguhan ay isang third-party account na konektado sa isang kilalang cooperative ni Aling Maring. Ito ang bakas. Tumawa si Hector ng may pagkasarkastiko, ngunit walang laman ang kanyang tawa. Iyan ay kasinungalingan, baka si Sofia ang nag-transfer mismo. Agad na nagdagdag si Thomas. Hindi access ni Sofia ang telepono at bank card sa loob ng ilang panahon. May mga saksi, may mga mensahe ng banta, at may chat ka na humihiling na sumunod si Sofia o kukunin mo si Valentina. Pinindot ko ang screen, ipinapakita ang mensahe ng banta na dumating kahapon. Tiningnan musika ni Hector yon at pagkatapos ay mabilis na iniiwas ang tingin. Iyan ay emotion lang, nag-e-exaggerate kayo. Lumapit ako ng kaunti. Mahina ang aking boses ngunit matalas. Ang emotion mo ang nagpalipas ng gabi sa ilalim ng tulay ng anak ko. Ang emotion mo ang nagpainit sa apo ko sa kalsada. Ngayon, sinasabi mong nag-e-exaggerate kami. Kinuyom ni Hector ang kanyang mga ngipin. Senyor Cardo, huwag kang maging ganoon. Kung patuloy kayong ganyan, maaari kong kunin si Valentina sa formal na paraan. Agad ding tumayo si Tomas. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit matatag. Isa pang banta, mabuti, maire-record din iyan. Tumingin si Hector sa paligid na para bang ngayon lang niya napagtanto na walang nasa panig niya sa silid na iyon. Itinuro niya ako. Naniniwala ang senyor na mananalo siya dahil may pera at abogado siya. Lumapit ako ng isang hakbang. Mananalo ako dahil sakim ka. Kinuyom ni Hector ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay binitawan ang huling pangungusap na akala niya ay magpapa-corner sa akin. Hindi fit si Sofia na maging ina. Namalimos siya. Musika, iyan ang ebidensya. Dahan-dahan akong tumango. Oo, iyan ang ebidensya na pinahirapan siya hanggang sa wala na siyang natira. Binuksan ni Thomas ang isa pang folder. Ito ang pahayag ng volunteer na si Natalia Acosta na tumulong kina Sofia at Valentina sa ilalim ng tulay. Ito ang record ng pagbisita sa pediatrician ni Valentina pagkatapos mailigtas. Ito rin ang kumpletong timeline na pinirmahan na ni Sofia. Mukhang nangangalog si Hector. Buminilis ang kanyang paghinga. Tiningnan ko si Hector ng matagal at pagkatapos ay sinabi, simula ngayon, wala ka ng anuman. Musika, ang kotse, ang bahay, ang pera, at ang pinakamahalaga, wala ka na kay Valentina. Kinuyom ni Hector ang kanyang mga kamao. Hindi nyo kaya, matatag na putol ni Thomas. Kaya namin, at gagawin namin. Tiningnan ako ni Hector, lalong naging tuso ang kanyang boses. Senyor, maaari tayong magkasundo. Magbigay ng compensation ang senyor. Aatras ako. Halos tumawa ako. Kaya, musika, totoo. Mula sa simula, pinakasalan mo si Sofia dahil lang sa kanyang ari-arian. Binuksan ni Hector ang kanyang bibig, musika, ngunit walang lumabas na salita. Malalim akong huminga at pagkatapos ay tinapos. Thomas, ipagpatuloy mo! Tumango si Thomas. Ngayon, papasok ang complaint. Ipadadala ang demand letter. Isusumite ang request for property assurance. At ang lahat ng iyong mga banta, kasama na ang kay Ricardo, ay ikakabit. Tila gusto ni Hector umatake. Ngunit bumukas ang pinto at kalmadong pumasok ang mga tauhan ng opisina. Nilunok ni Hector ang kanyang galit at pagkatapos ay itinuro ako ng may pulang mata. Pagsisisihan niyo, aniya. Tiningnan ko siya ng malamig. Ikaw ang magsisisi dahil inakala mong nag-iisa si Sofia. Umalis si Hector ng mabilis. Sa pagkakataong ito ay hindi na relax at nang sumara ang pinto, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang nawala. Kontrol. Tiningnan ko sina Thomas at Daniel. Ngayon, oras na nila para makaramdam ng takot. Pagkatapos ng meeting na yon, hindi agad naging tahimik ang aming buhay, ngunit malinaw ang direksyon. Ngayon, kami ang may kontrol. Mabilis kumilos si Thomas. Pumasok ang official complaint. Ipinadala ang demand letter. Isinumite ang request for property assurance.
Patuloy na nagkalap ng bakas si Daniel mula sa taong nagsilbing intermediary upang ibenta ang kotse hanggang sa mga dokumento ng kolateral ng bahay. Nagpirma ako ng kung ano-ano, ngunit sinigurado ko ang isang bagay. Hindi nagpakita sina Sofia at Valentina sa kahit saan muna. Ilang beses nang hina si Sofia, lalo na nang patuloy na kumalat ang mga negatibong komento. Minsan, nakaupo siya ng matagal, nakatingin sa screen ng telepono, nagbabasa ng masasakit na salita na para bang nararapat siyang tratuhin na parang basura. Umupo ako sa tabi niya. Huwag kang matakot sa mga bibig ng mga taong walang alam. Bumuntong hininga si Sofia. Hindi ko lang talaga maintindihan kung paanong ang mga tao ay nagiging ganoon kasama. Tiningnan ko si Valentina na natutulog sa kutsyon. Ang mga taong tulad nila ay hindi nag-iisip na iyan ay kasamaan. Iniisip nila na iyan ang kanilang karapatan. Dahan-dahang nagbago si Sofia. Nagsimula siyang bumangon ng maaga, hindi lang para kay Valentina, kundi para sa sarili niya. Pumunta siya sa mga therapy session na inirekomenda ni Thomas. Nagsimula siyang maglakas loob na magkwento ng mga detalye ng timeline nang hindi humihinto sa gitna dahil sa takot. Natuto siya ng isang bagay na nakalimutan niya dati, musika, na may karapatan siyang mabuhay ng ligtas. Samantala, sa kabilang panig, nagsimulang gumuho ang laro ni na Hector at Aling Maring. Una, ang tungkol sa kotse. Nang magkaroon ng demand letter at malinaw na dispute status, umatras ang mamimili. Ang intermediary, na kadalasang malapit sa kanila, ay agad na tumakas. Hindi nabenta ang kotse, sa halip ay naging pasanin. Nakakita rin si Daniel ng ebidensya na sinubukan nilang palitan ang plate number pansamantala. Nagdagdag iyon ng problema. Pangalawa, ang tungkol sa bahay. Natuklasan ang mga palatandaan ng kolateral. May mga hindi regular na dokumento, may mga pirma na pinagtatalunan. Nang pumilit si Thomas sa formal na paraan, nagmadali ang party na tumanggap ng kolateral na lumayo. Ayaw nilang madamay. Ang bahay na inakala nilang ligtas na sa kanilang kamay ay biglang naging pinagmumulan ng pagkataranta. Pangatlo, ang tungkol sa pera. Musika. Ang bakas ng mga transfer na iyon ay parang isang thread na hinila hanggang sa makita nila ang buhol. Si Ricardo Guzman, na nagpapanggap na bayani ng pamilya, ay nagsimulang maging busy. Ang kanyang mga tawag ay biglang mahirap sagutin. Isang araw, dumating pa siya sa opisina ni Thomas, humihingi ng friendly settlement. Tiningnan siya ni Thomas ng malamig. Ang friendly ay bago niyo banta ang kunin ng sanggol. Sinubukan ni Ricardo ngumiti. Attorney, pamilya kami. Isinara ni Tomas ang folder. Hindi ka pamilya, ikaw ay instrumento. Ang video na ginamit upang pabagsakin si Sofia ay sa wakas ay naging boomerang. Hindi dahil sumisigaw kami, musika, kundi dahil lumabas kami na may ebidensya kapag tama ang oras. Nag-ayos si Felipe Fernandez ng isang malinaw na timeline, walang exaggeration, walang imbento. Mayroong saksi, si Natalia Acosta. May mga ebidensya ng mga banta, may bakas ng pera, may recording ng confession ni Aling Maring. Nang mapublish iyon, ang mga taong dating pumupuna ay nagsimulang manahimik. Ang iba ay humingi ng tawad, ang iba ay nagkunwari na hindi sila nagsalita ng anuman. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay namatay ang kanilang huwad na narrative. Nawala ang reputasyon ni Hector, hindi lang sa internet kundi sa totoong mundo. Lumayo ang kanyang mga partner, naapektuhan ang kanyang mga business matter, at ang pinakahindi niya matitiis. Hindi na siya makapagpanggap na mabuting asawa sa harap ng tao. Mas masahol pa si Aling Maring. Para sa kanya, ang iwasan ng mga kapitbahay ay parang pinarusahan ng hubot-hubad sa publiko. Ang mga taong dati niyang iniimbitahan sa mga social gathering, musika, ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang mga taong dati niyang kinakaharap ay nagsimulang makapansin. Sinubukan niyang magmukhang biktima, ngunit sa pagkakataong ito, walang naniwala sa kanya. Isang hapon, inabisuhan ako ni Tomas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tono ng kasiyahan. Senyor, umuusad ang process. Hindi na sila makakatakas tulad kahapon, at sa ngayon ligtas ang posisyon ni Valentina kay Sofia.
Ibinaba ko ang telepono at pagkatapos ay umupo ng matagal. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil sa wakas ay maaari na akong huminga. Ilang buwan pagkatapos nagsimulang magtrabaho si Sofia sa isang maliit na bagay mula sa bahay. Hindi ito malaki, ngunit ipinagmamalaki niya dahil galing ito sa sarili niyang pagsisikap. Natuto siyang pamahalaan ang kanyang finance ulit, dahan-dahan. Hindi na siya yumuyuko kung may tumitingin sa kanya. Lumaki si Valentina ng malusog, punong-puno ang kanyang pisngi, natutulog ng mahimbing. Isang hapon, muli akong nagmaneho, dumaan sa parehong interseksyon. Pulang ilaw, mainit pa rin ang araw. Nakaramdam ako ng pagduduwal sa pag-alala sa unang araw na nakita ko si Sofia doon, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Nakaupo si Sofia sa likod kasama si Valentina na mas malaki na. Iginagalaw ni Valentina ang isang laruan, tumatawa. Tumingin si Sofia sa bintana. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Pagkatapos, nakita ko ang ilang figura sa isang gilid ng kalsada. Isang matandang babae na magulo ang buhok, marumi at kupas ang damit, nakatayo ng matigas habang nakaunat ang kamay. Malapit sa kanya, isang lalaki na nakayuko ang ulo, nagbibilang ng barya sa kanyang palad. Nagpapalit-palitan sila sa pagkatok sa mga bintana ng sasakyan. Kinilala ko ang mga mukhang iyon kahit na nasira na sila sa pagod. Si Aling Maring at sa tabi niya si Hector. Hindi ko binaba ang bintana, hindi ako bumaba para mang-insulto. Tumingin lang ako. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagnanais na sumabog. Naramdaman ko lang na kumpleto ako. Tumingin din si Sofia. Sandaling huminto ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong binitawan. Sila yon, bulong niya. Tumango ako. Oo, niyakap ni Sofia si Valentina. Mas relax sa pagkakataong ito. Hindi dahil sa takot. Tay, hindi ko inakala na magtatapos sila ng ganyan. Tumingin ako sa unahan. Ikaw ay nakatayo dyan nang nag-iisa noon. Ngayon hindi ka na nag-iisa. Nararamdaman na nila ang ginawa nila. Nagbago ang ilaw, musika sa berde. Dahan-dahan akong umandar, dumaan sa kanila. Naabutan ni Aling Maring na tumingin sa aking kotse na parang gusto niyang sumigaw, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Nakayuko pa rin ang ulo ni Hector. Nagbibilang ng barya na parang ngayon lang niya napagtanto na hindi niya makokontrol ang mundo magpakailanman. Sa upuan sa likod, bumulong si Sofia kay Valentina, musika sa isang mainit na boses. Umuwi na tayo, mahal ko. Tumango ako. Kahit walang nakakita, gumaan ang aking dibdib. Hindi dahil natuwa ako na makita ang isang tao na bumagsak, kundi dahil sa wakas ay pinuntahan ko ang aking anak mula sa isang lugar na hindi niya dapat tinapakan. At sa pagkakataong ito, hindi ako huli. Kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyo na pag-isipan ang halaga ng pamilya, tungkol sa kung paanong ang karma ay laging dumarating sa mga gumagawa ng masama, at tungkol sa kung gaano kahalaga na huwag sumuko kapag tinatamaan tayo ng buhay, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang gagawin mo sa posisyon ni Cardo. Nakaranas ka na ba ng katulad na sitwasyon o may kakilala kang dumaan sa ganoong sitwasyon? Mahalaga rin ang iyong kwento. Kung naantig ng video na ito ang iyong puso, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell upang hindi ka na makaligtaan pa ng maraming kwento na tulad nito. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan makarinig nito.